Philippine economy will still be among the fastest growing in the region this year by the Asian Development Bank as it expects domestic demand to remain strong. The Manila-headquartered lender sees GDP growth this year to accelerate from 2024's 5.7% to 6%. Now at 6%, that's the fastest. Next only to Vietnam's 6.6%, growth rate could go up a notch the following year to 6.1%. Alam mo ba na may isang bansa sa Asia na tahimik lang dati, pero ngayon ay unti-unting bumabalik sa spotlight? Hindi ito China, hindi rin Japan. Ito ang Pilipinas. Oo, ang bansang matagal nang minamaliit ng iba, ngayon unti-unting nagpaparamdam at hindi basta-basta lang, kundi isang malakas na comeback ang ating hatid. Sa gitna ng mga krisis, digmaan sa ibang bansa at pabago-bagong ekonomiya sa buong mundo, may isang bansa naman ang patuloy na lumalaban. Paano nga ba umangat ang Pilipinas mula sa pagiging underdog tungo sa pagiging fastest-growing economy sa Southeast Asia? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Balikan muna natin ng kaunti kung nasaan nga ba nagsimula ang Pilipinas. Isang arkipelagong may mahigit 7,000 na isla, mahigit 100 milyong populasyon, at kasaysayang pinagdaanan mula sa pananakop ng Kastila, Amerikano, hanggang sa Hapon at ang madilim na bahagi ng martial law. Kaya naman mas nakakagulat at kahanga-hanga na sa kabila ng lahat ng ito, nakikita na natin ngayon ang positibong pagbabago. Sa 2024, lumago ng 6.5% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Mas mabilis pa ito kumpara sa ilang malalaking bansa gaya ng Estados Unidos. Tinawag pa ng World Bank ang Pilipinas na isa sa pinaka-dynamic na ekonomiya sa East Asia. Pero hindi lang ito dahil sa swerte. Malaking bahagi nito ay dahil sa matinding pagtutok sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng Build Better More. Sa ilalim ng programang ito, binubuhos ang pondo sa mga infrastruktura tulad ng mga tulay, kalsada, paliparan at subway. Nagsimula na ang konstruksyon ng Metro Manila Subway na inaasahang magpapagaan sa trapiko para sa milyong Pinoy araw-araw. Bukod pa rito, may $15 bilyong bagong paliparan rin sa Bulacan na kayang mag-handle ng 100 milyong pasahero kada taon. Pero hindi lang sa infrastruktura nagpupunta ang pondo. Ang edukasyon at teknolohiya ay binibigyang halaga rin. Sa katunayan, halos kalahating milyon na estudyante ang nagtapos sa kolehiyo kada taon sa bansa. Karamihan sa kanila ay nasa kursong STEM. Isipin mo na lang ang potential ng workforce na ito pagdating sa teknolohiya, agham at engineering. At ngayon, hindi lang ekonomiya ang lumalakas. Nagiging mas seryoso rin ang Pilipinas sa pagprotekta ng sarili. Aabot sa $35 billion ang inilaan para sa modernisasyon ng militar. At ngayon, hindi lang ekonomiya ang lumalakas, nagiging mas seryoso rin ang Pilipinas sa pagprotekta ng sarili. Aabot sa $35 billion ang inilaan para sa modernisasyon ng militar. Bumibili ang bansa ng mga bagong barko, eroplano at makabagong kagamitan. Kamakailan lang, inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbenta ng F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng $5.58 billion sa Pilipinas. Dagdag pa rito, mas pinapalakas rin ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa gaya ng US, Japan at Germany pagdating sa depensa. Mula sa joint military drills hanggang sa pagtutok sa West Philippine Sea, makikita mong hindi na nagpapaiwan ang Pilipinas. Ang pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lang basta paglago sa numero. Isa itong malawak na pagbabago kung saan unti-unting iniiwan ng bansa ang dating kalagayan na labis ang pagdepende sa perang padala ng mga OFW. Mahalaga pa rin ito siyempre dahil umaabot sa $36 bilyong kada taon ang pumapasok mula sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Pero ngayon, mas marami nang pinagkukunan ng lakas ang ating ekonomiya. Isa na rito ang pagyabong ng Business Process Outsourcing o BPO industry. Marahil pamilyar ka sa mga call center, tech support at iba pang serbisyong online. Aabot sa $30 bilyong ang kita ng industriyang ito bawat taon at nagbibigay ito ng trabaho sa mahigit 1.5 milyong Pilipino. Mga kumpanyang tulad ng Accenture, IBM at JP Morgan Chase ay may malalaking opisina sa bansa. Dahil dito, mas maraming kabataan ang may oportunidad na magtrabaho kahit wala pang malawak na karanasan.
Nakakatulong din ito sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga pamilya. Bukod dito, bumabalik na rin ang sigla ng turismo matapos ang pandemya. Isipin mo, noong nakaraang taon ay mahigit 5 milyong turista ang dumalaw sa Pilipinas. Target ng pamahalaan na umabot ito sa 7.7 milyon ngayong taon. Isa ito sa mga pinanggagalingan ng trabaho, lalo na sa mga lugar na kilala sa turismo tulad ng Boracay, Palawan at Siargao. Aabot sa 13% ng kabuuang trabaho sa bansa ay konektado sa sektor ng turismo. Kung mapapanatili ito, mas marami pang Pilipino ang mabibigyan ng kabuhayan. Pero ang pinakakakaibang balita ay ang nadiskubring oil at natural gas sa ilalim ng West Philippine Sea. Noong Oktubre 2023, inanunsyo ng Department of Energy na may natagpo ang oil deposit malapit sa Palawan na tinatayang may 3.2 bilyong bariles ng langis at 2.16 trilyong cubic feet ng gas. Ayon sa mga eksperto, sapat ito para masuplayan ang buong bansa ng enerhiya sa loob ng mahigit 60 taon. Ang Kadla Oil Field ay magsisimula ng production sa 2025 at inaasahang makakakuha ito ng 6 milyong bariles ng langis sa unang taon pa lang. At hindi lang ito ang tanging site. May iba pang lokasyon tulad ng Reed Bank na may tinatayang 4.6 trilyong cubic feet ng gas. Kung magiging maayos ang pagpapatakbo ng mga proyektong ito, pwedeng madagdagan ng 2% ang GDP ng bansa bawat taon sa loob ng 10 taon. Kaya naman nagpasa ng Executive Order No. 51 si Pangulong Marcos Jr. upang mapabilis ang mga permit para sa mga ganitong proyekto. Nakikipag-partner na rin ang Pilipinas sa malalaking kumpanya gaya ng Shell at ExxonMobil. May plano na rin siyang magtayo ng petrochemical complex sa Batangas na magbibigay ng mas mataas na kita sa pamamagitan ng pagproseso ng sariling likas na yaman. Ang lahat ng ito ay nagsisimula pa lamang. Pero kung mapamamahalaan ng maayos, hindi malayong makilala ang Pilipinas bilang isang makapangyarihang bansa sa larangan ng enerhiya, teknolohiya at turismo. At isa pang patunay ng pag-angat ng Pilipinas ay ang malalaking proyekto sa renewable energy na kasalukuyang isinasagawa. Isa na rito ang Terra Solar Project sa Nueva Ecija at Bulacan na inaasahang magiging pinakamalaking solar power plant sa buong Southeast Asia kapag natapos. Sa laki at lawak ng proyektong ito, makakatulong ito sa pagpapatatag ng supply ng kuryente sa bansa. Bukod dito, makakabawas din ito sa gastos sa kuryente at makatutulong sa layunin ng Pilipinas na maabot ang 35% renewable energy sa ating kabuuang enerhiya pagdating ng taong 2030. Hindi lang solar ang pinagtutuunan ng pansin. Mayroon ding mga proyektong offshore wind energy na pinaplano at pinupondohan ng mga dayuhang kumpanya. Galing pa sa mga bansang tulad ng Norway, Japan at Singapore ang mga investors na ito. Malaking bagay ito dahil ibig sabihin may tiwala sila sa potensyal ng bansa. Ang pagbuhos ng foreign investments ay senyales na napapansin na ang Pilipinas sa pandaigdigang usapan tungkol sa malinis na enerhiya. Ngunit higit pa sa mga proyekto at numero, ang tunay na yaman ng Pilipinas ay ang mga mamamayan nito. Mahigit kalahati ng populasyon ng bansa ay nasa edad 30 pababa. Ibig sabihin, puno tayo ng mga kabataang may alam sa teknolohiya, marunong gumamit ng internet, at mabilis matuto ng bagong kaalaman. Sa panahon ngayon, malaking bentahe ito dahil halos lahat ay umiikot na sa digital na mundo. Lahat halos ay gumagamit na ng e-commerce platforms gaya ng Shopee at Lazada. Araw-araw, milyon-milyon ang gumagamit ng GCash at iba pang mobile wallet para sa bayarin, pamimili at pagpapadala ng pera. Lumobo pa ang paggamit nito noong pandemya kung saan halos 5,000% ang itinaas ng digital payments. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas. Kamakailan lang, inanunsyo pa na may bagong investment na abot sa $800 milyong mula sa MUFG ng Japan at Ayala Corporation, isa sa pinakamatatag na kumpanya sa bansa. Hindi rin nagpapahuli ang mga startup mula sa Pilipinas. Ang Mint, ang kumpanya sa likod ng GCash, pati na rin ang Kumu, ay parehong nakatanggap ng daan-daang milyong dolyar mula sa mga venture capitalists. Buhay na buhay ang startup scene sa Maynila.
Maraming kabataang Pilipino ang mas pinipiling gumawa ng sariling negosyo kaysa umasa lang sa trabaho sa opisina. Siyempre, hindi lahat ay perpekto. Meron pa ring hamon sa korupsyon, kahirapan at kakulangan sa infrastruktura. Pero ang mahalaga ay hindi sumusuko ang bansa. Sa halip, nag-iisip tayo ng makabagong paraan para malampasan ang mga ito. Dinadala natin ang teknolohiya sa gobyerno, pinapadali ang proseso ng serbisyo publiko at pinapalakas ang mass transport upang masolusyunan ang matinding traffic. Ang Pilipinas ay hindi lang basta umaasa sa swerte. Unti-unti tayong gumagawa ng sariling daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. At kung magtutuloy-tuloy ito, maaring isa tayo sa susunod na pangunahing puwersa sa buong rehiyon. Malinaw na may potensyal tayong maging susunod na economic leader sa Asia. Ang tanong ngayon ay, handa na ba tayong lahat na yakapin ang pagbabagong ito? Paano mo nakikita ang kinabukasan ng Pilipinas sa mga susunod na taon? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.